Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapakita kung paanong ang pinakamaliwanag na pag-asa ay maaring isilang mula sa pinakamatinding kadiliman. Sabi nila, ang lunas sa pinakamalalim na sugat ay isang himig na nagmumula sa isang pusong dalisay. Ngunit paano kung ang himig ding iyon ang magiging dahilan ng mas matinding sigalot at pagkawasak bago pa man makamit ang tunay na kapayapaan? Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Akiro at Marahuyo. Ang iyak. Iyon ang tanging tunog na bumabalot sa buong hasyenda silangan sa loob ng maraming linggo. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay isang symphony ng pagdurusa. Tatlong maliliit na boses na sabay-sabay na tumutusok sa pandinig, sa kaluluwa, sa bawat sulok ng malawak at malungkot na mansyon. Para kay Akiro Valderrama, ang tunog na yon ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang utak. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang engrandeng silid-aklatan. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Ang mga pader na puno ng mga aklat, ang mga antigong kasangkapan, ang yaman na nakapalibot sa kanya, lahat ay walang silbi. Lahat ay walang kapangyarihan laban sa walang tigil na pagtangis ng kanyang tatlong bagong silang na anak. Hayo, Irog, Siriu, mga pangalang pinili niya kasama si Diwa. Ngayon, ang mga pangalang iyon ay simbolo ng kanyang kabiguan. Sa galit at kawalan ng pag-asa, ibinagsak niya ang kamao sa makintab na mesa na gawa sa mahogany. Tumahimik na kayo. Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Ngunit ang iyak ay nagpatuloy, tila ba tinutudyo ang kanyang kahinaan. Ilang yaya na ang sumuko. Ang pinakamatagal ay tumagal lamang ng 3 araw. Ang iba ay hindi man lang umabot ng isang gabi. Sinubukan na niya ang lahat. Ang pinakamagagaling na pediatrician, ang pinakamamahaling gatas, ang pinakamodernong duyan. Wala. Tila ba may isang kalungkutan ang mga bata na hindi kayang pawiin ng kahit anong yaman sa mundo. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Manang Gunita, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya Valderrama bago pa man siya ipanganak. Sa likod nito ay isang dalagang payat, nakasuot ng simpleng bestida at may bitbit na isang maliit na tampipi. Mukha siyang natatakot, ang kanyang mga mata ay malikot na gumagala sa karangyaan ng silid. Senyorito Akiro, magalang na sabi ni Manang Gunita. Narito na po si Marahuyo Lagunsad, ang bagong yaya mula sa Baryo Amihan. Sinipat ni Akiro ang dalaga mula ulo hanggang paa. Mukha itong mas bata pa sa itsura nito sa litrato. Payak, probinsyana. Ang mga kamay nito ay pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang saya, isang malinaw na senyales ng kaba. Isa na namang susuko na isip ni Akiro. Ilang oras ka tatagal dito? Malamig niyang tanong, walang bahid ng pagbati. Yumuko si Marahuyo. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, sir. Halos pabulong niyang sagot. Hindi na nagsalita si Akiro. Itinuro na lamang niya ang direksyon ng nursery. Para saan pa? Mag-aaksaya lamang siya ng laway. Dinala ni Manang Gunita si Marahuyo sa silid ng mga bata, kung saan mas lalong nakakabingi ang iyakan. Sumunod si Akiro, nakatayo sa may pintuan, handa nang masaksihan ang isa na namang pagkabigo. Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Hindi kinuha ni Marahuyo ang bote ng gatas, hindi niya inalog ang mga duyan. Sa halip, huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa 3 umiiyak na sanggol. May isang kakaibang kapayapaan sa kanyang mga galaw, isang katahimikan na tila lumalaban sa ingay ng silid. Tumingin siya kay Akiro. Sir, maaari po ba? Tanong pa niya.
Ang kanyang boses ay malumanay. Tumangulang si Akiro. Nagtataka kung ano ang gagawin nito. At nagsimula siyang kumanta. Isang lumang awitin, isang himig na pamilyar, ngunit hindi maalala ni Akiro kung saan narinig. Ang boses ni Marahuyo ay hindi perpekto. May bahagyang panginginig dito, ngunit puno ito ng isang bagay na matagal nang nawala sa hasyenda. Init. Puso. Dandansoy, bayaan ta ikaw. Pauli ako sa payaw. Sa unang nota pa lamang, humina ang iyak ni Hayo. Napalitan ito ng isang hikbi. Nagpatuloy si Marahuyo sa pagkanta, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga sanggol, tila ba kinakausap niya ang kanilang mga kaluluwa. Napatigil sa pag-iyak si Irog, ang kanyang maliliit na mga mata ay nakatitig sa mukha ng dalaga. At nang marating ni Marahuyo ang kalagitnaan ng kanta, maging si Siryu, ang pinakamalakas umiyak sa tatlo, ay tumahimik. Ang katahimikan, bumagsak sa buong silid, ang isang katahimikang halos sagrado. Napakabigat nito, napakatagal na hinintay, kaya't pakiramdam ni Akiro ay mabibingi siya. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malambing na himig ni Marahuyo at ang mahimbing na paghinga ng kanyang mga anak. Nakatayo si Akiro na parang estatwa, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumingon siya kay Manang Gunita na nakangiti habang may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Isa-isang inayos ni Marahuyo ang mga sanggol sa kanilang kuna habang patuloy pa rin sa mahinang pag-awit. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng tatlo, dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Akiro. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakita ni Akiro ang payapang mukha ng kanyang mga anak. Ang maliliit na anghel na saglit niyang kinamuhian dahil sa ingay, ngayon ay simbolo ng kapayapaan. Isang himala. At ang himalang iyon ay dala ng isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Tinitigan niya si Marahuyo, hindi na sa paraang mapanghusga, kundi may halong pagkamangha at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Isang maliit na binhi ng pasasalamat, ng pag-asa. Paano? Paano mo ginawa yan? Hirap niyang tanong. Isang nahihiyang nangiti ang sumilay sa labi ni Marahuyo. Kanta lang po, sir. Awit na laging kinakanta sa amin sa Baryo Amihan. Bago pa man makasagot si Akiro, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Amaris Montenegro, ang kanyang matalik na kaibigan at pediatrician ng mga bata. Elegante at maganda gaya ng dati. Isang hininga ng sariwang hangin mula sa labas ng malungkot na bahay na ito. Akiro, narinig ko ang magandang balita. Masayang bati niya, ngunit natigilan nang makita ang payapang eksena. Oh my, it's a miracle. Ngumiti siya ng malapad, lumapit kay Akiro at tapinik ito sa balikat. Sinasabi ko na nga ba, you just needed the right person. Tumingin siya kay Marahuyo. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot. You must be Marahuyo. I'm Dr. Montenegro. Magaling. Ngunit sa isang saglit, sa likod ng kanyang perpektong ngiti, isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang simpleng dalaga. Isang kislap na mabilis na nawala, ngunit sapat na upang magtanim ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Para kay Marahuyo, ang mga sumunod na araw sa Hacienda Silangan ay tila isang panaginip. Ang dating nakakabinging katahimikan na pinaghihiwa lamang ng walang katapusang pag-iyak ay napalitan ng isang payapang himig. Ang kanyang awit, ang mahinang paghinga ng mga sanggol, at paminsan-minsan ang tunog na pinakamusika sa lahat, ang kanilang mga hagik-gik. Naging sentro ng kanyang mundo sina Hayo, Irog at Siryu. Sa kanyang simpleng pangangalaga, tila nabuhay ang kulay sa nursery. Iginagawa niya sila ng maliliit na laruan mula sa pinulot na dahon ng saging, kinakausap sa kanyang malambing na dialekto. At higit sa lahat, kinakantahan. Ang dandansoy ay naging kanilang sagradong ritual. Sa umaga,
ito ang kanilang pampagising. Sa tanghali, pampatulog. At sa gabi, pananggalang sa anumang dilim. Hindi na siya takot. Ang bawat ngiti ng mga bata ay nagpapawi sa anumang pangamba na dala ng pagiging dayo sa isang lugar na napakalaki at napakayaman. Maging ang amo niyang si Akiro na dati tila isang malamig na estatwa ay unti-unting nagpapakita ng init. Isang hapon, habang masaya niyang pinaglalaruan ng tatlo sa sahig, naramdaman niyang may nakamasid. Nang lumingon siya, nakita niya si Akiro na nakatayo sa may pinto, tahimik na nanonood. Sa mukha nito ay may isang bakas ng ngiti, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong ngiti. Nag-init ang pisngi ni Marahuyo at mabilis siyang yumuko, ngunit sa loob niya'y may umusbong na kagalakan. Pakiramdam niya, sa wakas, ay tama ang kanyang ginagawa. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal at ang banta ay dumating sa anyo ng isang napakagandang babae na may napakatamis na ngiti. Si Dr. Amaris Montenegro ay naging madalas na bisita sa hasyenda. Sa una, hinangaan siya ni Marahuyo. Maganda, matalino, at malumanay magsalita. Laging may dalang mga bagong laruan para sa mga bata at laging kinakamusta ang kalagayan niya. "You're a miracle worker, Huyo," sabi sa kanya ni Amaris isang araw. Gamit ang palayaw na ito na lang ang tumatawag. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Akiro kung wala ka. Ngunit sa likod ng mga papuring iyon, may nararamdamang kakaiba si Marahuyo. Napapansin niya ang paraan ng pagtingin ni Amaris kay Akiro. Isang tingin na puno ng pagsinta at pag-aari. At napapansin din niya kung paano nagbabago ang kapaligiran sa tuwing silang dalawa ni Akiro ang nag-uusap sa isang sulok. Hindi niya marinig ang mga pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang seryosong mukha ni Akiro at ang paraan ng paghaplos ni Amaris sa braso nito na tila nagbibigay aliw. Pagkatapos ng mga pag-uusap na yon, nag-iiba ang pakikitungo sa kanya ni Akiro. Ang dating simpleng pasasalamat ay nahahaluan na ng pag-uusisa. "Sigurado ka bang gatas lang ang iniinom nila?" Tanong nito isang gabi. "Walang halong kahit anong herbal?" Isang araw, nilapitan siya ni Amaris habang nagpapatulog siya ng mga bata. May dala itong isang makapal na libro. "Para sa'yo ito, Huyo," nakangiti nitong sabi. Ang pamagat ng libro ay The Scientific Guide to Modern Infant Care. "Alam kong magaling ka sa mga bata, pero alam mo na, iba ang mga pamamaraan sa probinsya. Dito, kailangan nating maging mas maingat, mas scientific. Baka may makuha kang mga bagong kaalaman dyan." Ang mga salita ay mabait, ngunit ang dating nito kay Marahuyo ay tila isang sampal. Pakiramdam niya'y minamaliit ang kanyang kaalaman, ang kanyang mga tradisyon, ang mismong himig na nagpatahimik sa mga batang ito. Niyakap niya ang libro at pilit ng ngumiti. "Salamat po, Ma'am Amaris." Mula noon, mas naging mapanuri ang mga mata ni Akiro. Sinusundan nito ang bawat galaw niya. Tinitingnan kung paano niya tinitimpla ang gatas. Tinatanong kung ano ang mga sangkap ng langis na ipinapahid niya sa tiyan ng mga bata kapag kinakabag. Isang langis na gawa sa niyog na matagal nang ginagamit sa kanilang baryo. Ang dating tahanan na nagsisimula nang maging komportable para sa kanya ay biglang naging isang lugar ng pagsubok. Bawat kilos niya ay tila sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Ang pasasalamat sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-aalala na dala ng mga isinubong pagdududa ni Amaris. Isang umaga, habang binibihisan niya si Hayo, ang panganay sa tatlo, napansin niya ang mga mapupulang butlig sa likod nito. Mabilis niyang sinuri ang buong katawan ng sanggol. Puno ito ng mga pantal. Kinabahan si Marahuyo. Wala naman siyang ginawang iba. Ang gatas ay pareho. Ang sabon ay pareho. Ano ito? Bago pa man siya makatawag ng tulong, bumukas ang pinto. Si Amaris, perpekto ang tiyempo gaya ng dati. "Good morning."
Masyang bati nito, ngunit agad na napawi ang ngiti nang makita ang umiiyak na si Hayo at ang namumutlang mukha ni Marahuyo. Mabilis itong lumapit. Anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas at profesional. Hindi ko po alam, ma'am. Paggising niya po, hinawakan ni Amaris ang bata at sinuri ang mga pantal. Ang kanyang mga mata ay naningkit at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Marahuyo. Isang tingin na puno ng pag-aakusa, isang tingin na kayang manira ng tiwala sa isang iglap. Ano ang ipinakain mo sa kanya? Ang tanong ni Amaris ay hindi isang simpleng pag-uusisa. Iyon ay isang sentensya, isang hatol na ibinato kay Marahuyo bago pa man siya mabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sa isang iglap, siya, ang tagapag-alaga, ay naging ang pangunahing suspect. Gatas lang po. Gatas lang po ang ininom niya. Nauutal na sagot ni Marahuyo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Dumating si Akiro na tila isang buhawi, na alarma sa tawag ni Amaris. Ang una niyang nakita ay ang kanyang anak na si Hayo, namumula ang balat at hindi mapakali habang nasa mga bisig ng isang kalmadong-kalmadong si Amaris. Sa kabilang dako, nakita niya si Marahuyo nakatayo sa isang sulok, mukhang nagkasala at takot na takot. Para sa isang ama na ang isip ay binulag ng pag-aalala. Ang eksena ay malinaw. May biktima, may tagapagligtas at may salarin. Anong nangyari dito? Sigaw ni Akiro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Calm down, Akiro, mahinahong sabi ni Amaris habang maingat na sinusuri ang bata. It's a mild allergic reaction. Huwag kang magpanik. Ngunit ang paraan ng pagsabi niya nito ay tila mas lalong nagbigay diin sa panganib. Maingat niyang inilapag si Hayo sa kuna at humarap sa dalawa. Huyo, may iba ka bang ipinahid o ipinainom sa kanya? Kahit ano, isang uri ng langis marahil. Ang mga salita ni Amaris ay tila patalim na tumusok sa puso ni Marahuyo. Langis. Ang langis ng niyog na palagi niyang ipinapahid sa tiyan ng mga bata para hindi kabagan. Isang lunas na ipinamana pa ng kanyang lola. Mayroon po, pero sa tiyan lang po. Para po sa kabag. Matagal na po naming ginagamit yun sa baryo. Mabisa po yun at... Stop! Putol ni Akiro. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng galit. Ang takot para sa kanyang anak ay naging isang nag-aapoy na puot na kailangan niyang pagbuntunan. At si Marahuyo ang pinakamadaling target. Humarap si Amaris kay Akiro. Ang kanyang mukha ay puno ng professional na pag-aalala. Akiro, look. I understand the intentions are good. These traditional remedies, they mean well. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang mga sangkap nito. Ang balat ng sanggol ay napakasensitibo. Ang isang bagay na harmless sa matatanda ay maaring maging lason sa kanila. Ang tawag dito ay contact dermatitis. It's a classic case. Ang bawat salitang siyentipiko na lumabas sa bibig ni Amaris, allergic reaction, traditional remedies, contact dermatitis, ay nagmukhang tanga at mapanganib sa simpleng langis ng niyog ni Marahuyo. Ginawa nitong ang kanyang kaalaman at tradisyon ay parang kamangmangan na maaaring pumatay. Hindi na po mauulit, sir. Naiiyak na, sabi ni Marahuyo. Talagang hindi na mauulit. Mariing sagot ni Akiro. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. I hired you to take care of my children, not to experiment on them. Mula ngayon, wala kang ipapahid o ipapainom sa kanila na hindi dumadaan sa akin o kay Dr. Montenegro. Maliwanag? Ang bawat salita ay isang dagok. Ang tiwalang inakala ni Marahuyo na unti-unti niyang itinatayo ay gumuho sa isang iglap. Ang pag-asang naramdaman niya ay naging abo. Sa likod ni Akiro, nakita niya ang bahagyang pagngisi sa mga labi ni Amaris
bago ito mabilis na napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Doon, sa saglit na yon, naunawaan ni Marahuyo ang lahat. Ito ay isang patibong at siya ay nahulog dito nang walang kalaban-laban. Tumango na lamang siya, hindi na magawang magsalita. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ginamot ni Amaris ang mga pantal ni Hayo gamit ang isang cream na dala niya. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang humupa ang pamumula. Isa na namang katibayan ng kanyang kahusayan laban sa kapabayaan ni Marahuyo. Bago umalis, tapinik ni Amaris si Akiro sa balikat. "She's just a simple girl, Akiro. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Ang importante ay okay na si Hayo." Isang perpektong pagganap bilang isang maunawaing kaibigan. Nang gabing iyon, ang katahimikan sa nursery ay mas mabigat kaysa dati. Hindi na kumakanta si Marahuyo. Natatakot siya. Natatakot siyang baka pati ang kanyang awit ay ituring na isang mapanganib na lunas mula sa probinsya. Pero ang hindi niya pagkanta ay may mas malalang epekto. Nagsimulang magising ang tatlong bata. Nagsimula silang maging iritable at bago sumapit ang hating gabi, ang symphony ng pagdurusa ay bumalik sa Hacienda Silangan. Ang iyakan, mas malakas at mas desperado kaysa dati, ay muling gumising sa mga multo ng kalungkutan sa bawat sulok ng mansyon. Nakatayo si Akiro sa labas ng pinto ng nursery, nakikinig sa walang tigil na pagtangis. Sinubukan na ni Amaris ang lahat bago umalis. Pinainom ng gamot, tsinek ang temperatura, ngunit wala. Tila ba may hinahanap-hanap ang mga bata, isang bagay na hindi kayang ibigay ng siyensya o ng gamot. Hinahanap nila ang kanilang himig. Pinaglalabanan ng isip at puso ni Akiro. Ang isip niya, na naiimpluwensyahan ng takot at ng mga salita ni Amaris, ay nagsasabing mapanganib si Marahuyo. Ngunit ang puso niya, na naaalala ang milagro ng unang gabi, ay nag-aalinlangan. Pumasok siya sa silid. Nakita niya si Marahuyo na walang magawang nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, tila natalo. Ang pag-iyak ng kanyang mga anak ay parang tunog ng kanyang sariling pagkakamali. Sa huli, ang desperasyon ng isang ama ay nanaig sa kanyang pride at pagdududa. Tumingin siya kay Marahuyo. Ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang boses ay basag. "Kantahan mo sila." Nakatitig si Marahuyo sa lalaking nasa harapan niya. Ang parehong tao na ilang oras lang ang nakalipas ay sinigawan siya at pinaratangang naglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang mga anak. Ngayon, heto ito. Nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay larawan ng pagkatalo, humihingi ng tulong. Ang utos ni Akiro, "Kantahan mo sila," ay hindi tunog pakiusap. Iyon ay isang desperadong pagsuko. Isang bahagi ni Marahuyo ay gustong tumanggi. Gusto niyang isumbat ang sakit na naramdaman niya. Ngunit nang marinig niya ang walang awang pag-iyak ng tatlong sanggol, ang pagtangis na tila ba nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa, nawala ang lahat ng kanyang pride. Hindi niya kayang tiisin ang kanilang pagdurusa. Walang imik, dahan-dahan siyang lumapit sa mga kuna. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinakawalan ng himig na tila ba nakatali na sa kanyang pagkatao. "Dandansoy, bayaan ta ikaw?" Ang pagbabago ay agaran at mahiwaga. Ang mga iyak ay naging hikbi, ang mga hikbi ay naging buntong hininga, at sa loob ng ilang minuto, ang buong silid ay muling binalot ng isang payapang katahimikan. Hindi umalis si Akiro. Nanatili siyang nakasandal sa hamba ng pinto, tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Marahuyo. Nakita niya kung paano nito marahang hinaplos ang likod ni Hayo, kung paano nito inayos ang kumot ni Irog, at kung paano nito hinalikan sa noo si Siriu. Ginawa niya ang lahat ng iyon ng may pagmamahal, na tila ba sila ay tunay niyang mga anak. Nang matapos si Marahuyo, hindi siya makatingin ng diretso kay Akiro.
Ang kanyang mga mata ay napako sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, si Akiro ang unang nagsalita. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong, may hiya sa kanyang tono. At, "Pasensya na kanina. Natakot lang ako." Dahan-dahang itinaas ni Marahuyo ang kanyang tingin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ka-vulnerable ang kanyang amo. "Naiintindihan ko po, sir," mahina niyang sagot. Naupo si Akiro sa isang silya sa gilid ng silid, isang kilos na hindi niya inaasahan. "Ano ning mayroon sa kantang yan?" Tanong din niya. Ang kanyang boses ay puno na ng tunay na kuryosidad, hindi na pagdududa. Bakit ganoon na lang ang epekto sa kanila? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marahuyo. "Hindi ko rin po alam, sir. Ito po ang awit na kinakanta ng nanay ko sa akin noong bata pa ako at sa lahat ng mga bata sa Baryo Amihan. Sabi po niya, ito raw po ay kanta ng pamamaalam. Pero para sa mga bata, kanta po ito ng kapayapaan. Baka po nararamdaman nila ang ibig sabihin." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito yung katahimikang nakakailang, kundi isang katahimikang may laman. Nagkukwentuhan sila sa pamamagitan ng hindi pagsasalita. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at kasambahay. Sila ay dalawang taong nagkakaintindihan sa gitna ng isang ibinahaging pag-aalaga. Ang hindi nila alam, sa bahagyang nakaawang na pinto, ay may isang pares ng matang-matamang nagmamasid. Nakikita ni Amaris ang lahat. Ang pagsuko ni Akiro, ang muling pag-awit ni Marahuyo, at ang sandali ng koneksyon sa pagitan ng dalawa. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit ito ay isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang himig ng pag-asa para sa dalawa ay isang deklarasyon ng giyera para sa kanya. Kung ang isang simpleng insidente ng allergy ay hindi sapat para paalisin ang probinsyanang ito, kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mas malala. Isang bagay na hindi mapapatawad. Kinabukasan, isinagawa ni Amaris ang kanyang plano. Sa kanyang regular na check-up, nadiskubre niya na si Irog ay may mild lactose intolerance. "Nothing to worry about," masigla niyang sabi kay Akiro. "I'll prescribe a special hypoallergenic formula for him. Kailangan lang nating siguraduhin na ito lang ang iinumin niya. Mahigpit na ipagbabawal ang ordinaryong gatas, okay?" Siya mismo ang nagdala ng malaking lata ng espesyal na gatas. Ngunit bago niya ito iwan sa nursery, dumaan muna siya sa kusina kung saan nakalagay ang mga stock ng ordinaryong formula milk. Tiniyak niyang walang tao. Mabilis at walang tunog na pinagpalit niya ang laman ng dalawang lata. Ang ordinaryong gatas ay inilagay niya sa lata ng hypoallergenic formula at ang tunay na espesyal na gatas ay itinago niya. Isang perpektong krimen. Bago umalis, kinausap niya si Akiro. "Akiro, may bigla ang medical conference sa Maynila. Kailangan kong umalis ng ilang araw. I've already instructed Mananggunita and Marahuyo about everything, lalo na tungkol sa gatas ni Irog." Lumapit siya kay Marahuyo na naghahanda ng mga bote. "Huyo," sabi niya sa pinakamatamis niyang boses, "please be extra careful with Irog's milk, okay? Yung nasa espesyal na lata. Ikaw ang inaasahan ko dito. Napaka-importante nito." "Opo, Ma'am Amaris. Makakaasa po kayo." Sinserong sagot ni Marahuyo. Walang kamalay-malay na binigyan na siya ng sandata para sa kanyang sariling kapahamakan. Nagsimula ang trahedya kinahapunan habang si Akiro ay nasa isang mahalagang board meeting sa syudad. Oras na para sa gatas ng mga bata. Maingat na sinunod ni Marahuyo ang tagubilin. Kinuha niya ang espesyal na lata, nagtimpla ng gatas, at masayang ipinainom kay Irog habang mahinang humuhuni ng dandansoy. Sa una, maayos ang lahat. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang mamaluktot si Irog. Ang mahinang pag-ungol nito ay naging isang malakas na iyak. At pagkatapos,
Isang nakakataranta at masakit na sigaw. Isang sigaw na hindi pa naririnig ni Marahuyo kailanman. Bumitaw ang sanggol sa bote. Ang kanyang maliit na katawan ay naninigas sa sakit. Namutla si Marahuyo. Binuhat niya ito, tinapik-tapik sa likod, kinantahan, pero lalo lang lumalakas ang iyak. Sinuri niya ang diaper, ang temperatura, pero wala. May mali, may masamang nangyayari. Ang simple at masayang pagpapakain ay naging isang eksena ng purong sindak. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Marahuyo ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan ang numero ni Akiro. Habang sa background, ang sigaw ng sakit ni Irog ay tila isang alarmang hindi tumitigil. Nasa gitna ng isang mainit na debate, si Akiro tungkol sa multimilyong pisong merger nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin. Pangalawang vibrate, hindi pa rin. Sa ikatlo, pasimpleng niya itong sinilip. 12 missed calls. Marahuyo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. May hindi magandang nangyari. Mabilis siyang tumayo. Ikinagulat ng lahat ng board members. Gentlemen, please excuse me. It's a family emergency. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Kumari pa siya ng takbo palabas ng conference room. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Habang nasa elevator, tinawagan niya si Marahuyo. Ang sumagot ay isang humahagulgol na boses. Sir! Si Irog po. Sir! Hindi po tumitigil sa pag-iyak. Namimilipit po siya sa sakit. Ang mga salita ni Marahuyo ay parang mga basag na salamin na tumusok sa kanyang pandinig. Ang takot na naramdaman niya noong nagkaroon ng pantal si Hayo ay walang-wala kumpara sa sindak na nararamdaman niya ngayon. Papunta na ako. Tumawag ka ba ng ambulansya? Opo, sir. Pero sir, parating na rin po si Ma'am Amaris. Si Amaris? Akala niya nasa Maynila ito. Bago pa man siya makapagtanong, bumukas ang pinto ng elevator. Tumakbo siya patungo sa kanyang sasakyan. Ang isip ay lumilipad. Pinipilit na manatiling kalmado, ngunit nabibigo. Pagdating niya sa hasyenda, ang eksena ay mas malala pa sa kanyang inakala. Ang ambulansya ay nasa labas na. Sa loob ng nursery, si Amaris, kalmado, kontrolado, at nakaunipormeng pang-doktor, ay maingat na sinusuri si Irog. Ang iyak ng bata ay humina na, ngunit ang katawan nito ay nanghihina. Sa isang sulok, nakasandal sa pader si Marahuyo, ang muka ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Mukha siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Anong nangyari? Tanong ni Akiro. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pag-aalala. Tumingin sa kanya si Amaris. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at awa. He's stable now, Akiro. Severe abdominal cramps. It seems he ingested a large amount of lactose. Lactose? Pero paano? Akala ko ba? I know, putol ni Amaris. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. Kaya nga ako napabalik. I had a bad feeling. My conference was moved to tomorrow, so I decided to drive back early. Thank God I did. Ang kanyang mga salita ay nagpinta ng isang larawan. Siya ang anghel na tagapagligtas. Ang kanyang kutob, ang nagligtas sa bata. Saan nanggaling ang gatas? Tanong ni Akiro. Ang kanyang mga mata ay matalim na bumaling kay Marahuyo. Nanginginig na itinuro ni Marahuyo ang lata ng gatas sa mesa. Ang espesyal na lata. Lumapit si Amaris dito. Binuksan. Inamoy. Pagkatapos, kumuha siya ng kaunting pulbos at inilagay sa kanyang palad. Tiningnan niya ito ng maigi bago humarap kay Akiro. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Akiro, this is the regular formula. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig
ay ang mahinang pag-ungol ni Irog. Hindi, pabulong na sabi ni Marahuyo. Hindi po, iyan po yung bigay niyo. Iyan po yung sinabi niyong espesyal. Sinunod ko lang po ang utos niyo. Umiling si Amaris. Tila nasasaktan para kay Marahuyo. Huyo, baka nagkamali ka lang ng kuha. I specifically told you, sinabi ko sa'yo kung gaano ito kaimportante. Hindi po ako nagkakamali. Giit ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay tumaas sa desperasyon. Sigurado po ako. Iyan po ang kinuha ko. Ngunit ang kanyang mga protesta ay walang saysay. Ang ebidensya ay nasa harapan nila. Isang batang nagdusa at isang latang naglalaman ng maling gatas. Ang kanyang katapatan laban sa salita ng isang respetadong doktor. Ang kanyang pagiging probinsyana laban sa profesionalismo ng isang matalik na kaibigan. Wala siyang laban. Inutos ni Akiro sa mga paramedic na dalhin na si Irog sa ospital para maobserbahan kasama si Amaris. Naiwan silang dalawa ni Marahuyo sa silid. Nakatayo si Akiro. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Marahuyo. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Ang katahimikan ay masakit. Mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Marahuyo, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Humarap si Akiro. Ang kanyang mukha ay blangko. Walang galit. Walang awa. Isang nakakatakot, nakawalan ng emosyon. Ang tiwalang sinubukan nilang buuin sa loob ng ilang linggo ay hindi lang gumuho, ito ay pinulbos. Ginawang alabok na hindi na kailanman maibabalik. Ang hinala na itinanim ni Amaris ay sa wakas ay namunga ng isang mapait na puno ng kaparusahan. Sa ospital, sa pribadong waiting room, sinamantala ni Amaris ang pagkakataon. Nakaupo si Akiro. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Lumapit si Amaris at naupo sa tabi niya. Hinaplos niya ang likod nito. It's not your fault, Akiro. It is. Sagot niya, ang boses ay garalgal. I trusted her. You wanted to trust her. Pagtatama ni Amaris. You were desperate, and she gave you a moment of peace. Pero hindi lahat ng nagbibigay ng kapayapaan ay mapagkakatiwalaan. Inangat niya ang mukha ni Akiro. I'm here. I've always been here for you, Akiro. Noon pa man, hindi kita pababayaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Sa kahinaan at pagkalito ni Akiro, ang emosyong iyon ay tila isang kanlungan. Mahal kita, Akiro, bulong niya. At bago pa man makapagproseso si Akiro, hinalikan siya ni Amaris. Isang halik na puno ng paninindigan, ng pag-angkin. Hindi tumugon si Akiro, ngunit hindi rin siya umiwas. Ang kanyang isip ay blangko. Ang kanyang puso ay manhid. Sa sandaling iyon, si Amaris ang tanging bagay na totoo, ang tanging bagay na maaasahan. Nang bumalik si Akiro sa hasyenda kinaumagahan, pagod at wasak, ang kanyang desisyon ay buo na. Nakita niya si Marahuyo na nag-aabang sa sala. Ang mga mata ay namumugto sa magdamag na pag-iyak. Tinitigan niya ito, ang babaeng nagdala ng himala sa kanyang tahanan, at ang babaeng halos kumuha nito. Mag-empake ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Umalis ka na sa pamamahay ko, ngayon din. Ang bawat salita ni Akiro ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Marahuyo sa masakit na katotohanan. Tapos na. Ang panaginip, gaano man kaikli, ay nagwakas na. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Wala nang luhang dumaloy. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong balon na ubusan na ng emosyon. Tumangulang siya, isang halos hindi mahahalata, ngunit mabigat na paggalaw ng ulo, bago tumalikod at tahimik na naglakad patungo sa kanyang silid. Habang inililigpit niya ang kanyang iilang gamit, ang mga simpleng bestida, ang rosaryo mula sa kanyang ina, ang isang luma at kupas na larawan ng kanyang pamilya. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas.
Tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Ang bawat patak na humahampas sa bintana ay tila mga luhang hindi na niya kayang iyakan. Hindi niya kinuha ang anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng hasyenda. Iniwan niya ang librong bigay ni Amaris. Iniwan niya ang maliit na laruang ginawa niya para kay Siriu. Ayaw niyang magdala ng kahit anong alaala ng lugar na ito na unang nagbigay sa kanya ng pag-asa. At pagkatapos ay brutal na bumawi nito. Paglabas niya ng kanyang silid, dala ang kanyang maliit na tampipi, si Manang Gunita lamang ang naghihintay sa kanya sa pasilyo. Ang matanda ay may dalang payong at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at awa. "Hija," sabi ni Manang Gunita, ang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ang senyorito. Hindi niya alam ang katotohanan." "Wala na po yun, Manang," sagot ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay walang buhay. Sa may pintuan inabutan siya ni Manang Gunita ng isang sobrang makapal. "Ito, tanggapin mo. Pasahod mo at kaunting tulong mula sa akin. Umuwi ka muna sa inyo sa Baryo Amihan. Magpalakas ka." "Salamat po, Manang." "Tandaan mo, Huyo," bulong ng matanda habang pinapayungan siya palabas, "ang kasinungalingan ay may maikling mga paa. Lalabas at lalabas din ang katotohanan." Hindi sumagot si Marahuyo. Naglakad siya palayo sa ilalim ng rumaragas ang ulan. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo sa Hacienda Silangan ay isang hakbang palayo sa sakit, ngunit isa ring hakbang palayo sa tatlong maliliit na anghel na minahal niya ng buong puso. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Sa loob ng mansyon, ang pag-alis ni Marahuyo ay nag-iwan ng isang malaking puwang, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa ingay ng iyakan. Sa una, inakala ni Akiro na ito na ang simula ng kapayapaan. Umuwi na si Irog mula sa ospital, malusog at walang bakas ng anumang karamdaman. Si Amaris ay palaging nasa tabi niya, umaakto bilang perpektong katuwang, ina sa mga bata, at partner sa kanya. Sinubukan niyang punan ang bawat sulok ng bahay ng kanyang presensya, ngunit ang himig ay nawala. Pagdating ng gabi, ang impyerno ay bumalik. Ang pag-iyak ng tatlong sanggol ay mas malala, mas desperado kaysa dati. Tila ba may hinahanap-hanap sila. Isang pamilyar na amoy, isang malambing na tinig, isang awit. Si Amaris, sa kabila ng kanyang kaalaman bilang doktor, ay walang nagawa. Sinubukan niyang kantahin ang mga nursery rhymes. Sinubukan niyang patugtugin ang classical music. Ngunit lalo lang lumalakas ang iyak ng mga bata. Ang kanyang pasensya, na dati tila walang hanggan, ay nagsimulang mapudpod. Ang kanyang matamis na ngiti ay napalitan ng inis. "Hindi ko maintindihan," reklamo niya isang gabi habang takip-takip ang kanyang mga tainga. "Nasa kanila na ang lahat. The best milk, the best cribs, the best doctor. Ano pa bang gusto nila?" Ang tanong na yon ay sumampal kay Akiro. Ano pa bang gusto nila? Ang sagot ay nasa dulo ng kanyang dila, isang pangalang hindi niya magawang bigkasin. Marahuyo. Gabi-gabi, natatagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa labas ng nursery. Pinakikinggan ang pagtangis ng kanyang mga anak at isang matinding pakiramdam ng pagkakamali ang bumabaon sa kanyang puso. Nagsisimula siyang magduda. Tama ba ang ginawa niya? Paano kung nagsasabi ng totoo si Marahuyo? Isang gabi, hindi na niya natiis. Habang si Amaris ay natutulog na, dahil sa pagod, pumasok si Akiro sa dating silid ni Marahuyo. Malinis na ito, inayos na ni Manang Gunita, ngunit may isang bagay na naiwan. Sa ilalim ng kama, nakita niya ang isang maliit na laruan, isang ibon na gawa sa pinatuyong dahon ng niyog. Ang laruang iniwan ni Marahuyo, pinulot niya ito. Ito ay simple, magaspang, ngunit gawa ng may pag-iingat at pagmamahal. At sa sandaling iyon, ang imahe ni Marahuyo, ang kanyang nahihiyang na ngiti, ang kanyang malumanay na mga mata, ang kanyang himig na nagdadala ng kapayapaan,
ay bumalik sa kanyang alaala ng buong linaw. Ang pakiramdam ng kawalan ay napakatindi. Ang katahimikan pagkatapos ng pag-alis ni Marahuyo ay hindi kapayapaan. Ito ay isang paghihintay, isang pagdurusa. Ito ay katahimikang nakakabingi. Habang hawak niya ang laruan, pumasok si Manang Gunita sa kanyang opisina. Dala ang isang tasa ng kape. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Hindi po ako naniniwala sa kanya, senyorito. Sa wakas ay basag ng matanda sa katahimikan. Kilala ko si Marahuyo at kilala ko rin po si Ma'am Amris. Hindi sumagot si Akiro, ngunit hindi rin niya itinanggi ang sinabi ng matanda. Inilapag ni Manang Gunita ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy sa ibabaw ng kanyang mesa. Maalikabok ito at mukhang matagal nang nakatago. Ano to, Manang? Tanong ni Akiro. Ang mga gamit ng Senyora Diwa na hindi ninyo nagawang tingnan. Sagot ng matanda. Ang sabi niyo noon ay itago ko muna dahil hindi niyo pa kaya. Senyorito, baka panahon na. Tinitigan ni Akiro ang kahon ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa. Isang bahagi niya ang gustong itapon ito. Ayaw nang muling maramdaman ang sakit. Ngunit isang bagong bahagi na pinukaw ng pagdududa at pagsisisi ang nagsasabing kailangan niya itong buksan. Baka sa loob nito, sa mga alaala ng nakaraan, ay may isang sagot para sa magulong kasalukuyan. Nakatitig si Akiro sa kahon na tila ba ito ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Sa loob ng maraming buwan, iniwasan niya ang lahat ng bagay na pag-aari ni Diwa. Ang bawat litrato, bawat damit, bawat aklat ay isang paalala ng isang buhay na nawala. Isang sakit na napakatindi. Ngunit ngayon, sa ilalim ng bigat ng kanyang pagsisisi at pagdududa, ang pag-iwas ay hindi na isang pagpipilian. Nanginginig ang mga kamay, inangat niya ang takip ng kahon. Ang amoy ng lavender at ng lumang papel, ang amoy ni Diwa, ay tila isang multo na yumakap sa kanya. Sa ibabaw ng lahat ay naroon ang pamilyar na leather-bound journal, ang talaarawan ni Diwa, ang kanlungan ng lahat ng kanyang mga lihim, pangarap at takot. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Ang magandang sulat kamay ng kanyang asawa ay sumalubong sa kanya. Bawat salita ay isang matamis na patalim sa kanyang puso. Ang mga unang pahina ay puno ng kaligayahan. Mga plano para sa triplets, ang kanilang mga pangarap para sa Hacienda Silangan, at ang walang hanggang pagmamahal nito para sa kanya. Bawat pangungusap ay nagpapakita kung gaano kasaya ang kanilang pagsasama. Muling tumulo ang mga luhang matagal na niyang pinigilan. Ngunit habang patuloy siya sa pagbabasa, unti-unting nagbago ang tono ng mga sinulat ni Diwa. Mula sa masasayang pangarap, napalitan ito ng mga salitang puno ng pagod at pagkalito. October 12. I feel so tired lately, Akiro. Parang laging may mabigat na kumot na nakabalot sa katawan ko. Sabi ni Amaris, normal lang daw sa nagbubuntis ng triplets. Nagdala pa siya ng special vitamin T para sa akin. Napakabait niya talaga. She always knows what I need. Nagpatuloy sa pagbasa si Akiro. Halos araw-araw, nababanggit ni Diwa ang vitamin T ni Amaris. At halos araw-araw, isinusulat niya kung gaano siya lalong nanghihina. October 25. Ang sabi ni Amaris, dagdagan daw namin ang dosage ng vitamins. Pero bakit parang lalo akong nahihilo? Minsan, pakiramdam ko ay lumulutang ako. Sinabi ko ito sa kanya, pero ang sabi niya ay side effect lang daw. I trust her. She's my best friend. She's a doctor. Ang mga salitang I trust her ay paulit-ulit na lumitaw. Bawat pag-ulit ay tila isang sigaw ng tulong na hindi narinig. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Akiro. Isang madilim at nakakatakot na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Nilaktawan niya ang ilang pahina at napunta sa isang entry
na may petsang 2 buwan bago mamatay si Diwa. Ito ay tungkol sa isang medical mission na sinalihan nito. November 18, ang saya ng medical mission. Nakakapagod pero sulit. May isang lugar doon, Baryo Amihan. Napakaganda at napakasimple ng buhay. May isang pamilya na kumukop sa akin ng isang gabi dahil nasiraan ang sinasakyan namin. Ang kanilang anak, isang batang babae na may napakalungkot na mga mata pero may boses ng isang anghel. Ang pangalan niya ay Marahuyo. Napahinto sa paghinga si Akiro. Marahuyo, Baryo Amihan. Hindi ito maaring maging isang pagkakataon lamang. Mabilis niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa. Nakakatuwa siya. Tinuruan ko siyang kumanta ng Dandansoy, ang paboritong kanta ng lola ko. Nahihiya pa siya noong una, pero nang kumanta na siya, parang tumigil ang mundo. Ang sabi ko sa kanya, ang awit na yon ay magiging sandata niya laban sa kalungkutan. Para maging mas espesyal, binago ko ang isang salita sa kanta. Isang maliit na sikreto sa pagitan naming dalawa. Sikreto. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Akiro. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa paglipat ng mga pahina. Narating niya ang mga huling entry. Ang sulat ni Diwa ay naging magulo na. Tila ba hirap na siyang magsulat. January 5, hindi na ako sigurado. Ang vitamin T ni Amaris, may kakaibang lasa ito. At ang amoy. Naaamoy ko ito sa hardin niya. Sa kanyang greenhouse, may isang halaman doon na palagi niyang dinidiligan. Isang magandang halaman na may mga bulaklak na kulay lila. Tinanong ko siya kung ano yon. Ang sabi niya, pampaswerte lang daw. January 10, sinubukan kong hindi inumin ng tsaa ngayon. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Pero nang malaman ni Amaris, nagalit siya. Hindi galit na pasigaw. Isang malamig na galit. Pinilit niya akong inumin iyon sa harapan niya para sa kapakanan ng mga bata. Natatakot ako, Akiro. May mali. May mali kay Amaris. Ito na ang huling entry. Pagkatapos nito ay blanko ng mga pahina. 5 araw matapos isulat ito. Binawian ng buhay dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis si Diwa. Halos hindi makahinga si Akiro. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang panghihina ni Diwa, ang pagiging mapilit ni Amaris, ang pag-alis ni Marahuyo, ang lahat ay konektado. Ngunit kailangan niya ng patunay, isang bagay na hindi maikakaila. Muli niyang binalikan ang entry tungkol kay Marahuyo. Binago ko ang isang salita sa kanta, isang maliit na sikreto sa pagitan naming dalawa. Mabilis siyang tumayo, ang utak niya ay naguunahan sa pag-iisip. Pinilit niyang alalahanin ang eksaktong liriko ng Dandansoy na kinakanta ni Marahuyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakinggan ang himig sa kanyang alaala. At doon niya narinig, isang salita, isang salitang kakaiba. Isang salitang hindi bahagi ng orihinal na awit. At sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ang pangalan ng kakaibang halaman na may lilang bulaklak sa greenhouse ni Amaris. Ang pangalan na narinig niya mula sa isang hardinero noon. Ito ay parehong-pareho sa salitang binago ni Diwa sa kanta. Ang kanta ay hindi lang isang uyayi. Ito ay isang mensahe, isang babala. Isang huling sigaw ng tulong mula sa hukay. Ibinagsak ni Akiro ang kanyang kamao sa mesa. Ang baso ng tubig ay tumalsik at nabasag. Ang sakit, ang galit, ang pagsisisi, lahat ay sumabog sa loob niya. Hindi niya pinatay ang kanyang asawa, ngunit hinayaan niyang makapasok ang mamamatay tao sa kanyang tahanan. Pinagkatiwalaan niya ito. Pinayagan niyang sirain nito ang isa pang inosenteng buhay, ang kanyang Diwa, ang kanyang Marahuyo. Ang lahat ay sinira ng ahas na tinuring niyang matalik na kaibigan. Ang galit ni Akiro ay parang isang apoy na naglalagablab, ngunit sa labas, siya ay isang nagyeyelong karagatan. Ang sakit ng katotohanan
ay nagbigay sa kanya ng isang nakakakilabot na kalinawan. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan o kahinaan. Ang kailangan niya ay hustisya. Para kay Diwa at para kay Marahuyo. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang plano. Tinawagan niya si Amaris. Ang kanyang boses ay maingat na kinokontrol upang maging kalmado at bahagyang malungkot. Amaris, sabi niya, "Can you come over for dinner tonight? I need to talk to you about our future, about the kids." Sa kabilang linya, narinig niya ang hindi maitagong tuwa sa boses ni Amaris. "Of course, Akiro. Siyempre, I'll be there." Ito na ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Ang kanyang tagumpay. Bago ang hapunan, kinausap ni Akiro si Manang Gunita. Ipinakita niya ang talaarawan. Ipinaliwanag ang lahat. Ang matanda ay napahagulgol, hindi makapaniwala sa karumaldumal na krimen na naganap sa ilalim ng kanilang bubong. Sa utos ni Akiro, tumawag si Manang Gunita sa isang kaibigang hepe ng pulisya, humihingi ng tulong para sa isang espesyal na operasyon. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ng mga Valderrama ay inihanda na tila para sa isang selebrasyon. May mga kandila, mamahaling alak, at masasarap na pagkain. Dumating si Amaris, suot ang kanyang pinakamagandang damit. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pag-asa. "This is beautiful, Akiro," sabi niya habang inaalalayan siya ni Akiro sa kanyang upuan. "Para saan ito?" "Para sa mga bagong simula," sagot ni Akiro. Isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang hapunan ay nagsimula ng payapa. Nagkunwari si Akiro na interesado sa mga kwento ni Amaris, sa kanyang mga plano para sa klinika, sa kanyang mga mungkahi para sa nursery. Hinayaan niya itong magsalita, magyabang, at ilatag ang lahat ng pangarap nito na binuo sa ibabaw ng libingan ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, mula sa itaas, nagsimulang marinig ang pamilyar na tunog, ang sabay-sabay na pag-iyak ng tatlong sanggol. Sumimangot si Amaris. "Ay nako, yang mga batang yan, kahit kailan talaga. Don't worry, ako na ang bahala." Akmang tatayo siya nang pigilan siya ni Akiro. "Huwag na," sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. "Hayaan mo sila." "Pero Akiro, they're crying." "Alam ko," sagot ni Akiro. Tinititigan siya ng diretso sa mga mata. "Gusto kong subukan ng isang bagay." Naglakad siya patungo sa isang sound system sa gilid ng silid at may pinindot. Ilang sandali pa, isang pamilyar na himig ang pumuno sa dining hall. Ang boses ni Marahuyo, na lihim niyang ni-record noon, ay nagsimulang kumanta ng dandansoy. Agad, ang pag-iyak sa itaas ay humina at napalitan ng katahimikan. Napatitig si Amaris, hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng inis at pagkalito. "Bakit mo pinapatugtog yan?" "I was just wondering," sabi ni Akiro. Dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanya. "May mahika ba talaga ang kantang yan? O baka naman ang kumakanta lang?" Huminto siya sa tapat niya. "Kantahan mo sila, Amaris. Gusto kong marinig mula sa'yo." Natigilan si Amaris. "Ano? Hindi ko alam ang kantang yan. Isa yang awiting probinsyana." "Oh, really?" Ngumisi si Akiro. "Simple lang ang lyrics." Ipinagpatuloy niya ang pagpapatugtog ng recording. Nang dumating sa bahagi ng kantang may binagong salita, bigla niya itong pinahinto. Ang katahimikan ay nakakabingi. "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Kalasutra, Amaris?" Tanong ni Akiro. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Ang pangalan ng halamang may lilang bulaklak. Ang pangalan ng lason. Ang kulay sa mukha ni Amaris ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Napatingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot. Ang bitag ay nakalatag na. Hindi ko alam ang sinasabi mo." Nauutal niyang sagot. Sa isang mabilis na kilos,
Inihagis ni Akiro ang talaarawan ni Diwa sa ibabaw ng mesa. Bumagsak ito na may malakas na kalabog. Bukas, sa pahinang naglalaman ng lahat ng katotohanan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Akiro. Ang lahat ng kanyang pinigilang galit ay sa wakas ay sumabog. Nakasulat lahat dito. Ang vitamin T, ang panghihina niya, ang halaman mo sa greenhouse, ang pagbabago mo sa mga gamot. Napatayo si Amaris nanginginig. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadang babae. Mahal ka niya kaya siya naging paranoid. Mahal niya ako kaya nagtiwala siya sa'yo, sagot ni Akiro. At ginamit mo ang tiwalang yon para patayin siya ng dahan-dahan, para makuha mo ako, para makuha mo ang lahat ng ito. Sa puntong yon, nawala na ang lahat ng pagkukunwari ni Amaris. Ang kanyang mukha ay naging isang pangit na maskara ng puot at inggit. Oo, ginawa ko nga. Umamin siya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Dahil ako ang nararapat para sa'yo, Akiro. Hindi siya. Palagi na lang si Diwa. Si Diwa na perpekto. Si Diwa na nakukuha ang lahat. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Nakuha niya ang yaman. At nakuha ka niya. Anong natira sa akin? Ang maging anino niya. Ang maging best friend. Kaya pinatay mo siya. At dinamay mo pa si Marahuyo. Ang babaeng yon. Isa lang siyang basura na pinulot mo. Sigaw niya. Kung hindi dahil sa pesteng kanta niya, hindi mo sana malalaman. Dapat ay sa akin ang lahat ng ito. Sa hudyat ni Manang Gunita, bumukas ang mga pinto ng dining hall. Pumasok ang mga pulis na kanina patahimik na naghihintay sa labas. Nang makita ni Amaris ang mga unipormadong lalaki, ang kanyang galit ay napalitan ng purong takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Akiro. Mga matang puno ng pagmamakaawa, galit at kabiguan. Akiro, please. Mahal kita. Tinalikuran siya ni Akiro. Hindi na kayang tagalan ang tingin ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mga humihinang sigaw nito habang kinaladkad siya palabas ng mansyon, palabas ng kanyang buhay, magpakailanman. Ang pagdakip kay Amaris ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Akiro. Sa halip, nag-iwan ito ng isang malawak at malamig na kawalan. Ang hustisya para kay Diwa ay nakamit na, ngunit ang bigat ng kanyang sariling pagkakasala ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Bawat sulok ng Hacienda Silangan ay isang paalala ng kanyang pagkabulag. Ang nursery kung saan niya sinigawan si Marahuyo. Ang hapagkainan kung saan niya hinayaang maghasik ng lason si Amaris. Ang sarili niyang opisina kung saan niya idineklara ang malupit na hatol sa isang inosenteng babae. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong mausoleo ng kanyang mga pagkakamali. Kinaumagahan, pagkatapos ng isang gabing hindi siya dinalaw ng antok, kinausap niya si Manang Gunita. Ang matanda ay nag-aalala, ngunit may pag-unawa sa kanyang mga mata. Manang, aalis po muna kami, sabi ni Akiro habang inihahanda ang mga gamit ng mga bata. Saan kayo pupunta, senyorito? Hahanapin ko siya. Simpleng sagot niya. Kailangan kong humingi ng tawad. Tiningnan siya ni Manang Gunita, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang paghingi ng tawad, senyorito, ay hindi sinasabi. Ito ay ipinapakita. Mag-iingat kayo. Iyon lang ang basbas na kailangan niya. Isinakay niya ang 3 bata, sina Hayo, Irog at Siriu, sa kanilang mga car seat sa likod ng kanyang mamahaling SUV. Ito ang unang pagkakataon na siya lamang mag-isa ang mag-aalaga sa kanila sa isang mahabang biyahe. Ang ideya ay nakakatakot, ngunit ito ay isang parusa na kailangan niyang harapin. Ang paglalakbay patungo sa Baryo Amihan ay isang paglalakbay sa isang mundong hindi pamilyar sa kanya. Ang malalawak na highway ay naging makikitid na kalsada.
Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga kabundukan at lunti ang mga palayan. Ang hangin ay naging mas sariwa, ang buhay ay tila mas mabagal. Ang mga bata ay iyakin at hindi mapakali. Bawat oras, kailangan niyang huminto para magtimpla ng gatas, magpalit ng diaper o subukang patahanin sila. Walang kantang makapagpatahimik sa kanila. Ang tanging paraan ay ang yakap at pasensya ng isang ama na ngayon palang natututong maging isang tunay na ama. Sa bawat pag-iyak nila, naririnig niya ang mga akusasyon sa kanyang mga pagkukulang. Pagkatapos ng halos 10 oras na biyahe, pagod, gutom, at halos masiraan na ng loob, narating niya sa wakas ang Baryo Amihan. Ito ay isang maliit na pamayanan na nakatago sa paanan ng isang bundok, simple at payapa. Ngunit ang kapayapaan ng lugar ay kabaligtaran ng kaguluhang dala niya. Ang kanyang malaki at itim na sasakyan ay tila isang dambuhalang halimaw sa gitna ng mga bahay kubo. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pagtataka at hinala. Nagtanong siya sa isang tindahan, "Magandang araw po. Hinahanap ko po sana ang pamilya Lagunsad. Ang anak po nila ay si Marahuyo." Ang matandang babae sa tindahan ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang muka ay hindi pala kaibigan. "Bakit mo siya hinahanap?" "Kaibigan po." Pagsisinungaling niya. Alam na hindi siya paniniwalaan kung sasabihin niyang siya ang dating amo nito. Itinuro ng matanda ang isang maliit na landas paakyat sa burol. Doon, ang bahay na may mga nakasampay na mais sa bintana. Nagpasalamat si Akiro at maingat na minaneho ang sasakyan sa makitid na daan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit, ngunit malinis na bahay kubo. Ito na yon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa noong hinarap niya ang mga board members para sa ₱1 bilyong kasunduan. Kinuha niya si Irog mula sa car seat at binuhat ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Marahuyo. Mas payat siya ng kaunti, ngunit may isang bagong tigas sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-aalangan, ay ngayon ay kalmado at malalim. Wala na ang uniforme ng yaya. Suot niya ang isang simpleng damit pambahay. Sa likod niya ay tanaw ang kanyang mga magulang na nagtataka. Ang gulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Hindi ito galit, hindi rin lungkot. Isang bagay na mas masakit, pagkadismaya. Tila ba ang pagdating niya ay isang abala na hindi niya inaasahan at ayaw niyang harapin. "Sir Akiro," sabi niya, ang kanyang boses ay formal at malamig. "Anong ginagawa ninyo rito?" Bago pa man makasagot si Akiro, lumabas ang isang matipunong lalaki mula sa loob ng bahay. Ang ama siguro ni Marahuyo. May hawak itong itak na ginagamit sa pagsasaka at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Akiro. "Huyo, sino yan?" tanong ng lalaki. Hindi sumagot si Marahuyo. Hinarap ni Akiro ang lalaki. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Marahuyo. Ang lahat ng mga salitang inihanda niya sa kanyang isip, ang mga paliwanag, ang mga paghingi ng tawad, ay biglang naglaho. Ang tanging nagawa niya ay ibulong ang pangalan nito, Marahuyo. "Umalis na po kayo," sabi ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. "Hindi ako aalina hanggat hindi mo ako pinakikinggan." Pagmamatigas ni Akiro. Sa puntong yon, humakbang pasulong ang ama ni Marahuyo. Itinaas ang hawak na itak at hinarang ang daan ni Akiro. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit ng isang amang handang protektahan ang kanyang anak. "Narinig mo ang anak ko," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. "Ano pa ang gusto mo sa kanya, taga Maynila?" Ang itak na nakaharang sa daan ni Akiro ay isang malinaw na mensahe.
Hindi siya tanggap dito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumuko. Ang Akiro na tumakas sa responsibilidad ay wala na. Ang natitira ay isang ama at isang lalaking determinadong itama ang kanyang mga pagkakamali. Hindi po ako naparito para manggulo, sabi niya ng may buong paggalang sa ama ni Marahauyo. Naparito po ako para humingi ng tawad. Hindi siya pinansin ng matanda, ngunit hindi rin siya pinaalis. Iyon ay sapat na para kay Akiro. Hindi siya umalis sa Baryo Amihan. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga at doon ginugol ang kanyang unang gabi kasama ang 3 sanggol. Ang mamahaling SUV ay naging kanilang pansamantalang nursery. Ito ay hindi komportable. Ito ay nakakahiya. Ngunit ito ay isang uri ng penitensya. Kinabukasan, lumabas siya, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong tao. Nakita niya ang mga taga-baryo na nagkukumpuni ng isang maliit na tulay na gawa sa kawayan na nasira ng nakaraang bagyo. Walang nag-utos sa kanya, ngunit kusa siyang lumapit at nag-alok ng tulong. Sa una, pinagtawanan siya. Ang kanyang malilinis na kamay at mamahaling damit ay hindi bagay sa putik at pawis. Ngunit hindi siya natinag. Nagbuhat siya ng mga kawayan. Nagpukpok siya ng mga pako. Nadulas, nasugatan, ngunit hindi tumigil. Mula sa bintana ng kanilang bahay, tahimik na pinagmamasdan ni Marahuyo ang lahat. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang galit na nararamdaman niya ay unti-unting nahahaluan ng pagtataka. Ito ba talaga ang mayabang at malamig na amo na nakilala niya? Nang sumunod na araw, ginamit ni Akiro ang kanyang pera, ngunit hindi para suhulan ang mga tao. Nagpatawag siya ng mga materyales mula sa bayan, semento, bakal, kahoy. Nag-arkila siya ng mga trabahador para gawing konkreto ang tulay. Hindi lang iyon, nag-alok siya ng pondo para sa kanilang maliit na health center. Ginawa niya ang lahat ng ito nang hindi kinakausap si Marahuyo. Alam niyang ang mga salita ay walang saysay. Kailangan niyang ipakita sa gawa. Isang hapon, habang nagpapahinga si Akiro sa tabi ng ilog, pinapanood ang halos tapos ng tulay. Nilapitan siya ni Marahuyo. Ito ang unang pagkakataon na kusa itong lumapit sa kanya. Naupo ito sa isang bato. May ilang talampakang distansya sa pagitan nila. Hindi mo kailangang gawin to, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Kailangan, sagot ni Akiro. Hindi tumitingin sa kanya. May utang ako sa baryo ninyo. May utang ako sa'yo. Doon, sa tabi ng ilog, sa saliw ng agos ng tubig, ikinuwento ni Akiro ang lahat. Ang tungkol sa talaarawan ni Diwa. Ang tungkol sa lason. Ang tungkol sa koneksyon nila ni Diwa sa nakaraan. At ang tungkol sa huling mensahe sa kanta. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nabasag at ang mga luhang matagal niyang kinimkim para sa kanyang asawa at para sa kanyang mga pagkakamali ay sa wakas ay bumuhos. Patawarin mo ako, Marahuyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Nabulag ako ng sakit at pagtitiwala sa maling tao. At dahil doon, nasaktan kita. Nasaktan ko ang nag-iisang taong nagdala ng liwanag sa aming madilim na mundo. Nakinig lang si Marahuyo. Nang matapos si Akiro, tumayo siya at lumapit. Kinuha niya ang isa sa mga sanggol, si Hayo, mula sa carrier nito sa tabi ni Akiro at kinarga ito. Agad na kumalma ang bata sa kanyang mga bisig, isiniksik ang mukha sa kanyang leeg na tila matagal na itong nangulila. Ang pagpapatawad ay hindi madali, Ginoong Akiro, sabi ni Marahuyo. Pero ang pagkimkim ng galit ay mas mahirap. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang nangiti sa baryo. Tinanggap na ng ama ni Marahuyo si Akiro. Ang mga bata ay muling nakarinig ng mga kantang pampatulog, hindi na mula sa isang recording, kundi mula sa orihinal na tinig na nagbibigay buhay dito.
Nang matapos ang tulay, alam ni Akiro na oras na para umuwi. Ngunit ayaw niyang umuwi sa dating hasyenda Silangan. Isang umaga, nilapitan niya si Marahuyo habang nagwawalis ito sa kanilang bakuran. Sa kanyang kamay ay isang sobre. "Ano po ito?" tanong ni Marahuyo. "Basahin mo," sabi ni Akiro. Binuksan ni Marahuyo ang sobre. Sa loob ay isang legal na dokumento, isang deed of title. Ang pangalan ng Hacienda Silangan ay legal nang pinalitan. Ang bago nitong pangalan, Tahanang Marahuyo. Napatingin si Marahuyo kay Akiro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. "Hindi kita niyayayang bumalik bilang yaya, Marahuyo," sabi ni Akiro. Ang kanyang boses ay sinsero at puno ng paggalang. "Nandito ako para hilingin sa'yo na umuwi ka. Umuwi ka sa tahanan mo. Sa tahanan ninyo." Itinuro niya ang mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng puno. "Hindi lang sila ang nangangailangan sa'yo. Ako rin." Hindi ito isang engrandeng deklarasyon ng pag-ibig. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pag-amin ng pangangailangan. Isang alok ng isang bagong simula. Isang pangako ng isang pamilyang kanilang bubuuin ng sama-sama mula sa mga abo ng nakaraan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Marahuyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng saya. Tumango siya. Isang sagot na hindi na nangailangan pa ng mga salita. Ang huling eksena ay ang kanilang pagbabalik. Ang malaking itim na SUV ay muling pumasok sa mga tarangkahan ng hasyenda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang Hacienda Silangan, ang lugar ng kalungkutan. Ito na ang tahanang Marahuyo, ang tahanan ng pag-asa. Sa ilalim ng papalubog na araw, nakatayo silang dalawa sa beranda. Karga ang bawat isa sa mga bata, habang si Siriu ay nasa gitna. Muling kinanta ni Marahuyo ang dandansoy, ngunit ngayon, hindi na ito isang awit ng pamamaalam o isang lunas sa sakit. Ito ay isang awit ng pag-uwi, isang awit ng bagong simula. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan o sa mga matatamis na salita lamang. Ito ay nasusukat sa kakayahang magpatawad, bumangon mula sa pagkakamali, at buuin muli ang mga nasirang pangarap. Ang aral ng kwento ni Akiro at Marahuyo ay simple. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tanging susi na makapagpapalaya sa atin. At ang pag-asa, tulad ng isang himig, ay laging mahahanap sa isang pusong handang makinig at magmahal muli. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.